Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going to react to Tony Talks interview with SB19 opening up about their difficult journey. And this video has been filmed more than 2 years ago, so I would like to see where they're coming from, and you guys have been suggesting for me look into their past and where they're beginning from. And from my previous reaction to different interview of theirs, you said also there's these 5 episodes on one channel where I can look up to their path to where they are now. So, but today I will start with this one, and it's quite a long one. It's half an hour long. So if you haven't seen this interview by them, grab a snack, grab a drink, and let's just watch it together. I don't think I will stop a lot in this video. I just want to watch it like you would watch it and learn more about them. I don't know if they will speak English or I will need to read the subtitles, but I don't really care about that because I just want to learn about their beginnings and what is their difficult journey to where they are now, because right now they're doing so well. Anyways, we'll stop ramble. Without further ado, let's get right into it. Let's see, what is this all about? This year, noong April 29, they became the first Filipino and Southeast Asian act to be nominated in Billboard Music Awards for Top Social Artist along with BTS, Blackpink, Ariana Grande, and 17. At nanalo doon yung BTS. But it marked the first ever appearance of a Filipino artist in the Billboard Music Awards. We have with us SB19. Yay! Hello po, Miss Tony. Uy, last year nakausap ko kasi kayo, virtual lang, hindi ba? Yes. First time ko kayong ma-meet in person, and I wanna personally congratulate you dahil from last year parang ang laki na nang nabago. Ang laki na nang nangyari sa SB19, worldwide recognition. Parang sobrang laking blessing. Yes po, super po. Ang daming opportunities na nagbukas, tapos ayun, mas parang feeling po namin nagkaroon talaga siya ng parang, syempre po yung ginagawa namin all throughout the years, parang nagbunga rin po talaga. Oh, It's so interesting to see them here because they are doing so much now, and they're actually globally, I would say they're globally known now, and people know who they are, and they have won now this award from the billboards, and it's just cool to also see them change externally, and you can feel that they're a little bit shy here still, but compared to interviews now, how when they're loud and proud about who they are, how they are, and here they're just getting cracking out of the eggshell. So okay, I will not stop, probably, I hope not, so I just will talk over a bit. I will try not to be annoying, so yeah, let's just keep watching it. nga, kasi nung parang last year, nung nag-usap tayong 5 online, parang medyo, di ba, there was a time na parang nagko-contemplate kayo kung itutuloy nyo pa ba yung career nyo as a group dahil parang feeling nyo for a long time walang nangyayari. Di ba? Ano nga po, ngayon po talagang thankful kami kasi po kahit na pandemic, mahirap po yung sa industry natin, ganyan po. Pero patuloy pa rin po yung career namin. At least po parang meron pa rin po kaming ginagawa kahit po nasa pandemic tayo. And yun nga po yung before na parang gusto namin na sumuko, parang yung naging worth it po yung paghihintay namin. Nag-start ang SB19 So nice, they didn't give up. Apo. But before kayo i-launch, ilang years kayo na nag-training ng workshop, singing? Medyo baka po, paulit-ulit din po yung ginagawa namin. Minsan parang na-lost track na po kami sa oras talaga. Kasi parang araw-araw training po kami. Kahit Saturday, minsan Sunday, nagde-training po kami. Tapos kami lagi magkakasama. So parang tuloy-tuloy lang na parang hindi namin alam kung anong araw na, gano'n. Kasi nung time na yun, parang sabi nyo, di ba, dapat madidisband na kayo. Opo. May mga magbaback out na, pero isa lang ang nagstay. Dumating sa point na talagang wala nang nangyayari, sobrang tagal na natin nagtitraining. So napag-decidean po, before po kami mag-debut, marami pa kaming kasama noon po eh. Tapos, Nalagas na lang. opo, parang unti-unting umaalis, tapos napag-decided nga po nung one point na yon na
nag-alisan lahat, pero si Stel nag-decide po siyang magstay. Bakit, Stel? May naiwan lang. Hindi po, kasi nung time po na yun talaga, parang nung nasa training ako, nakafocus po talaga ako doon na parang ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Ito yung gusto kong ma-achieve. Tapos sobrang happy ko kasi sobrang dami kong kasama. Mix pa po kami na may girls pa kami before. Kaya sobrang saya ko every time na magte-training. Though kahit alam ko po na walang nangyayari, pero yung ginagawa po namin sama-sama, sobrang na-enjoy ko po yun, working with them together. Kaya nyo gustong mag-quit nung time na yun kasi di ba parang it was 3-4 years of just training and you gave up so much. Yes Di ba po. wala kayong sweldo no? That is You so gave up your interesting that they career. did so much training before they did. Ilan sa inyo yung call anything publicly? center agents? Ako po. Ako po nag-work din pero real estate po yung sa akin. Data Di ba? analyst po. You gave up your real jobs for a dream na hindi kayo sigurado Apo. nung time na yun. So parang in reality, kapag reality check, ano bang pupuntahan ng buhay Yes ko po. dito? Kasi- Saka syempre yung family Opo. nyo siguro, Opo. di ba? Nagtataka, huy, ilang taon ka na dyan, parang hindi ka naman kumikita, di ba? Dapat po kasi talaga may backup plan kapag ganun eh. Lalong-lalo na po, ang hirap po talaga ng buhay. Na parang 3 taon na nga po kami nagtitraining tapos wala pa rin nangyayari. Mapapa-reality check ka talaga na parang, oh, anong tama pa ba itong ginagawa ko? Tapos lahat ng tao sa paligid mo sinasabi, tigil mo na yan, grabe, 3 taon ka na, wala ka namang nakukuha dyan, wala ka naman napapala. Tapos may isip mo, mapasok talaga sa isip mo, tama pa ba itong ginagawa ko? Tigil ko na kaya ito. Hindi naman po kasi lahat ng kumbaga tao pinalad din sa buhay. Parang katulad ko po na parang, syempre, nagte-training po ako pero honestly wala akong makain sa araw-araw. Nangihingi ako ng baon kay Paolo, ganun. Naghihingi po parang everyday pag wala siyang, pagka hindi siya nakapagbaon, hindi rin ako kakain, parang ganun. Parang ganun yung buhay ko dati. Then yung nag-quit po kami na si Stel nag-stay, parang paglabas ko po ng building, sabi ko, parang yung decisions ko ba tama, ganun. Kasi talagang medyo nabagabag po ako, parang gusto ko agad bumalik kasi nga nag-stay si Stel. Sabi niya, parang kasi kung naniniwala siya, ba't di ako maniwala din? Parang ganun. Bumalik po ako at itong career na to or So itong sweet ginagawa and ko na to, heartbreaking. sabi ko, marami na rin po ako na-invest at parang gusto kong bigyan ng chance. Kasi parang yun nga po, susukuan mo kung hindi mo bibigyan ng chance. Hindi, parang, hindi mo mapatunayan sa sarili mo na na kaya mo ganun You're doing Kumbaga yung it. mga bagay na itatry mo, isagarin mo na, kumbaga i-ano mo Bigay na, mo na bigay mo lahat. na lahat, ganun. O para pag nag-walk away ka, wala kang pagsisisihan. Habang bata pa po, habang kaya pa ng, alam niyo po yun, kaya mo pa. Kasi in the future, what if, yun nga, mapunta ka kung saan, gano'n, wala ka ng chance gawin yung passion mo. Yun po yung mahirap. Paano pumasok pala si Ken sa grupo? That time po, nag-stop po ako sa study kasi po, ewan ko po ano pumasok sa isip ko. Sabi ko lang pa sa papa ko, gusto ko po magpahinga muna. And sabi ko, Ang bait ng papa mo ha. yes, Ano yung college ka? yes po, college po ako. Third year po. Tapos, Sige pa, ka muna anak. tapos, ito si Josh. Uy, architecture student ka, di ba? Yes po. Supposedly, mag-aaral na po ako kasi that was, ano ata yun? March or April? March. So, magpapasok ka na rin po. Tapos bigla akong sinat neto na ganito daw. Sobrang na-intriga ako sa, ayun nga, may gagawin daw Bad grupo influence ganito. Syempre ako, gusto ko din po kasi dati po Na-intriga ka sumasayaw ganun. po kami. Sumasayaw po ako, nagkakalaban po kami sa competition dati ni Josh. Kami nila Stel. Tsaka ako po. And si Pablo din, kumakanta siya ng time na yon sa competition din. So ayun, yung sinabihan ko lang po talaga, yung lola ko lang po yung nakakaalam. Tapos, wala ding akong pera doon. Sabi ko, paano ba to? Oo. So, sabi ko sa kanya, utang ka muna kay tita, ganun. So, at until wala talagang pera. So, si Josh yung sumagot muna ng plane ticket ko para makapunta dito. And, ayun po, fortunately, natanggap talaga ako. And sobrang grabe yung kaba ko kasi, anong mangyayari sa akin, mag-work na lang ba ako after nito? Kasi, hindi sure eh. Parang iniwan mo yung buhay mo. Oh my god, this is so heartwarming to see them help each other and just lift up each other. Like, it's really a difficult journey of them. I didn't know that it was like that, like extreme, and it's just so sweet. And now I think I hope they will always remember where they're coming from, who will like reach their hand for them and fit each other. And oh, that's just so sweet. Because I believe like 3-4 years, it's a long time without nothing happening. You can easily get discouraged, and I'm so glad they stick together and they're like succeeding now, and
they were training and working hard and like helping each other out with food on the table, with flight tickets, with anything, or like just with the hope, or like being like, I'm gonna stay for all of us, and then they were like, no, if he can, I can do too. Just so nice and like refreshing and human to hear. Sa Cagayan, Opo, di ba? so, Cagayan de opo, Oro. talaga, iniwan ko po talaga. And sabi ko, Magkano dala mong inisip pera ko, nun? Ha? Magkano dala mong pera nun? 1.5 ata. Yung 1.5 1.5 po yung yung dala dala mo kong nung punta pera. ka Manila. Naligaw pa po siya. Naligaw pa po ako. Yung 500 doon, binayad niya po sa taxi na sobrang lapit lang nung binyahe. Hindi nga, naloko ka pa sa Naloko taxi. pa po ako sa taxi, inikot-ikot pa po ako, tapos nandun lang pala ako. Sabi ko, dito lang ako nun na. Tapos biglang bakit inikot-ikot pa ako sa malayo, tapos umating ng 500 yung pamasahe ko. Tapos Naloko ka. magkano lang pera ko. Some people are awful. Wala na. Tsaka yung ano 1K po, yung funny story pa, kasi sa Cagayan ba yung flight niya? Pero sa ibang lugar siya Sa nagpunta. Zamboanga. Sa Zamboanga, Zamboanga po. bumiyahe pa na sa 8 Zamboanga. hours. Bakit ka naman 8 hours ka Hindi, pumunta kasi Manila? sabi niya po sa akin, sabi ko, tinanong ko siya, sakit, Cagayan ka, di ba? Oo, pre. Okay, sige. Binuko na po siya ng Cagayan to Manila. Tapos sa Zamboanga pala Nasa siya. Zamboanga ako nung time na yun po. Nasa Lola po ako. Nasa Lola. Okay. So pumunta pa po akong Cagayan para dumag-flight. 8 hours din po yung bus trip ko nung grabe, sobrang layo. Grabe nakakapagod. Pero sulit naman, di ba? Yes po, sulit naman po. Balikan natin yung taxi story kasi kinuwento nyo sa akin to eh. Ang ganda ng story na yun na sino yung nakasakay sa taxi tapos nag-play yung music ng SB19. Di ba? Ako, kasi po ganun ako eh, pag ano po, mahilig po ako parang check Mag-trip-trip. na ano. Oo. Like, kuya, kilala niyo po yung SB19? Yung mga ganun. Yan. Nakataxi ka nun. Opo. Anong sabi nung taxi driver? Sabi, natawa ako, sabi nung taxi driver, yung mga SB19, oo, kilala ko, yung mga mga nagpipiling Koreano na sinto-sinto, mga ganun. Sabi nung taxi Sabi ng driver. taxi driver, Oh my God, that's so sabi rude. ko, oo po, yung mga yan, nagpipiling Koreano nga yung mga yan, sabi ko gano'n. Ano nga yan, nakakabuisit panoorin eh. Sabi mo na lang. Sabi ko, Pero hindi alam ng taxi driver. hindi niya po alam. Pero feeling ko po nung bago kami So mobile, strange parang when nakakatunog na siya. Kasi po, biglang Can nagbago put you yung down kwento so niya. easily Pero before even give you a idol na chance idol niya to ng be anak Ako yung anak niya, fan daw. Fan daw something. po yung anak niya. Kaya nga parang... Bumawi na lang. Di Tapos ba? alam niya po yung mga music namin. Di ba malapit parang pa may po doon. sinasabi na di ba? Pinlay niya po yung music namin. Sabi niya, SB19, sige, pakinggan natin. Tapos inabot niya sige, i-search niya yung kanta ng SB19, inabot sa amin. Tapos namin yung isa namin performance na live. Tapos Music pinlay video, niya. alam. Alam ba? Pinlay niya yung alam. Tapos, kumakanta kami sa likod, bigla namin binuksan yung ilaw, tapos natatanon niya yung mukha namin, tapos kami sa likod. Nagtatago kasi baka makilala kami. Ayaw na rin po namin na parang ma-recognize niya kami. Kasi parang baka Mapahiya siya dun sa Siya, sinabi opo, niya. opo. Pero ang dami niyong nakuhang ganong salita I mean, nung that's- nagsisimula kayo. Ay, so- Often people can do that. Sabay, in unison. Sobra. Ibig sabihin nun, grabe talaga. Ano yung pinakamasakit na discouragement na nakuha niyo mula sa mga haters? Na nag-motivate naman sa inyo, kaya kayo nandito pa rin. Siguro po, pinakaano po siguro, yung walang mararating. Tapos, hindi naman po siguro like nakaka-discourage. Parang nakakainis. Kasi wala naman kaming ginagawang masama sa kanila eh. Ginagawa lang po yung ano yung gusto namin. Tapos sasabihin na walang mararating and parang gaya-gaya na ganito. Sa amin, hindi na siya nagiging big deal so far, lalo na ngayon. Kasi mas maraming love na yung natatanggap namin. Lalo na from our fans. Tsaka yung mga casual people din eh. Nakikita namin na appreciate kami na parang tables have turned, ganun. Noong una nga po, parang yung mga nasa headline nun, Filipino-Korean na SB19. Pero nung nag-billboard po kami, proud to be Filipino. Ganun na, may proud na. Ikaw ka rin mo sana kasi yung It's so tungkol sa sad that yung people mga need bad for something comments. like that to happen. Parang to nagulat appreciate. lang po ako, meron pong comment Not na make fun one of. time. Sobrang violent po na parang nakakabuisit yung dilaw yung buhok. Gusto niya daw pong barilin. Gusto daw po niyang barilin ako. Ganun. Sabi ko, isang "Bakit video naman okay namin." naman ito. Tumating Parang ka sa violence. Ganun. violence nila na. ka-hate Gusto- Meron pong mga ganun comment na parang gusto ko patayin sa inis. Parang ganun. Manakit kasi sobrang nakakainis daw kami. Nakakainis daw Ganun. po. Pero parang, pag minsan alam niyo, isipin niyo yung mga haters, yung mga sinasabi nila sa inyo, hindi naman tungkol sa inyo yun. It's a projection of how they feel and what they feel inside. Yeah. They don't really hate you.
They just really hate themselves. Kaya yung insecurity nila, tsaka yung hate Yeah, nila it's sa more mundo, insecurity. napoproject It's not nila sa even inyo. hating themselves. Kasi it's just nandiyan they're not kayo, happy with their pinupursue lives. nyo yung dreams So nyo, they you're attack making a someone else's. difference, hindi ba? You're doing something in your lives. Sa dami ng mga hate na na-receive nyo, nakarating kayo sa Billboard Music Awards. Grabe yun. Anong feeling nung nalaman nyo yun? Kayo ang first Billboard Music Awards. First yun, ever. Parang di po totoo eh. Actually po si Josh talaga, naiyak talaga siya nung time na yun eh. Kasi nag-stream siya nung time na eh. Kwento mo, Josh. Ay, ako mag-quiet ka. Nag-stream ka, tapos nakita mo. Mayroon po kasi parang gaming stream po. Naglalaro po kasi yung show. Tapos ayun nga po, announcement na. Then sinabay ko na po. Sabi ko, sige, panoorin na nga natin to. Then ayun nga po, in-announce na nominated kami. So para sa akin po, talagang biggest achievement na po kasi namin yun eh. Tsaka yun nga po, naisip ko yung possibilities na lahat ng ginagawa namin kasi ang goal naman po talaga namin is to inspire people. Tapos yung, alam niyo po yung matulungan din yung mga artists dito sa Philippines at magbago siguro ng kahit pa paano kasi marami po magagaling eh. Kung iangat pa natin yung industriya natin. Pero alam nyo si Justin kasi is an honor student. They have such Sa Lasal, College of St. Benilde. Parang di ako makapaniwala na. Oo, honor student sa multimedia arts, hindi ba? Apo. Nung graduate. Yabang. Oh, yes, grabe. From honor student to performer. Siguro po hindi rin yung achievement po na yon is more of like hindi naman sa parang matalino, more of parang ginawan ko po talaga ng paraan. Parang ginawa ko kung ano yung kailangan kong gawin. Naging masipag lang po siguro in a sense. Ayun po. Oo, kasi di ba, isipin mo, honor student ka. Dapat after mo makagraduate, magpupursue ka ng career dun sa natapos mo. Nag-breakdown yan, first time ko nakita Ba't ka nag-breakdown? Hindi po, kasi po, yun nga po, parang ang tagal na rin na walang nangyayari sa amin. Tapos po, kasi pinagsabay ko po yung studies ko and yung pag-aaral ko during that time. so Tapos, difficult. after graduation, parang dapat ang pag-usap namin ng parents ko talaga is magsa-stop na ako sa training. Mag-work na po ako after graduation. Parang hobby ko lang talaga yung ginawa kong training. Pero since nga po kasama ko sila noon, parang ang dami na namin pinagdaanan, na naniniwala sila dun sa pupuntahan namin, nagpatuloy po ako. Sabi ko, pwede naman siguro magpahinga muna ako after graduation, parang ganyan. Tapos hanggang sa nag-debut po kami, same year nung pagka-graduate ko po, nag-debut kami. Pero after that, wala pa rin pong nangyayari. Hindi kayo napanghinaan ng loob doon. So, sobra po. Hinaan. Yun po yung... Yun yung gusto mo I may naman. not believe that Opo. we could Parang be. after nun, marami po ako ginagawa. Actually, nagtitingin na po ako ng ibang audition sa ibang Tapos parang iniisip ko po, saan ako magtatrabaho. Naghahanap na rin po ako ng mga pwede kong applyan na work. Pero bakit ka nag-stay sa SB19? Yun nga po, parang lahat na pag-usapan namin na last na. Magre-release tayo ng last song. Pag hindi talaga nag-work, wala pa rin nangyari, mag-stop na tayo. Tas, Ano yung yun po nirelease yung nyo? Yung last? Go Up po. Yun po yung nirelease namin yung Go Up. Noong 19 po. 2019. So, nung time... Nag-viral. Opo, ayun na po. Pero hindi pa. Hindi pa agad. Pagka-release, ano nangyari? Pagka-release po, di ba may music video po kami, ganyan. Tapos, since last na po yun, binigay na namin lahat. Nag-practice kami, yung sayaw po namin, pinractice namin Sino nag-choreo 1,000 nun? times. Mainly, si Stel po. Pero tulong-tulong po lahat. Opo. Tapos, ang dami namin ginawa. Tapos, pagka-release po ng music video, ganun din. Parang wala rin po nangyari wala rin talaga. impact. Parang, I'm so glad that Kailan it siya worked. nag-pick up? Nung nag-release po kami ng dance practice video namin, parang overnight po, nagulat na lang din kami, na-recognize yung group namin ng parang maraming tao. meron pong parang account sa Twitter, parang rin po siya, fan account siya na nirepost So niya sa interesting Twitter these yung days, you need video one video namin na to parang shoot na-explain up. niya, there's this Filipino And na that's it, you group have like na kind of got your tingnan niyo foot yung in the performance door. nila, ang galing ng So sumayaw, nice parang ganyan about, po. like, Tapos sobrang social dami media pong these naka-appreciate days. sa Twitter. People like And this yun po can yung point na prove themselves. talagang nag-viral kami na parang, hala, ano nangyayari pagkagising namin, pagtingin namin ng mga social media accounts namin, parang dumadami na yung notifications, ang dami pong nakaka-appreciate, parang pati yung mga friends namin, uy, nakita ko yung video nyo, ang galing nyo, na parang sobrang overwhelming po na yun na yung point na hindi kami makapaniwala na until now, pag naaalala ko, sobrang nakakataas po ng balahibo yung feeling. Parang nagiging emotional ko pa. Opo. Oo. Sino nagsimula na ng 18? Yung name ng
fan group nyo na yan? Nag-brainstorming kami na parang kami SB19 and hindi tayo aabot sa 19 pag wala yung 18. Parang hindi natin pwedeng skipan. 18. Pero si Pablo po ang nakaisip nun. No? Apo. Parang, Nice. bigay bilang sabi niya 18. Tapos, Tsaka parang sariling atin. Ayun po, kasi parang lahat po ng achievements namin, hindi lang siya sa amin, kundi para sa ating lahat. Overwhelming para sa amin. At the same time, pressured kami kasi nga parang mas madaming tumitingin sa amin. So, mas kailangan galingan pa namin. Diba sabi nila, to whom much is given, much is required. So malaki Tama. ang expectation sa inyo. Paano nyo ina-handle yung pressure? Di ba nag-huddle kayo, sabi niyo dati sa akin? Ginagawa nyo pa yun? Dati po matindi po yung huddle namin kasi po meron pong kaming practice na parang everyday kailangan for 10 minutes maghahawak-hawak kaming kamay. As in talagang like brothers, hawak kamay. Tapos yun lang po, uusap parang Problems. Kung ano status, yung ganyan, isa-isa, anong dapat. Parang issue ka ba sa ibang members or meron kayong something na hindi nagugustuhan sa mga nangyayari, pwede niyong open, parang sobrang yun yung free time namin para ilabas lahat ng mga nararamdaman namin. Parang ikaw yung laging sinasabi nilang magkamukha tayo. Oo nga ba? Parang hindi, di ba may mga nagtatag sa akin? Kumukha ko daw si Josh. Kung lalaki ako, ikaw ang version ko. Lagi Meron po mo kasi sa sinasabi. music video namin sa Oo, Go Up na nakaganon parang ba ako? ganun siya. Nakamukha ko siya, no? Opo. Nakaganon po siya. Tapos, marami pong instances na nangyayari na kamukha ko daw po kayo. Parang gano'n. Kaya Kung ba nga. screenshot nila, gano'n. Buti na tas lang, ang sakto. gwapo mo. May balita ako, may mga celebrity crush kayo eh. Sino yung mga hinahangaan yung Filipino celebrities? Yung nagagandahan kayo? Sige. Ikaw muna, Stel. Ayoko sabihin. Bakit si Stel? Sige, si Stel. Ayoko sabihin. Stel muna. Sino? Ikaw po. Kung baka naman kaharap mo lang ako, makakasarap ka naman. Dati po talaga. Sobrang po talaga, nung bata po kasi, mahilig po talaga ako sa movies. Tapos, pag napapanood ko po kayo, sobrang na-amaze po ako pagka every time na nakikita ko po kayo sa screen. Tapos, mga movies niyo po na napapanood ko, sobrang natutuwa lang po ako kasi sobrang natural niyo po sa screen. Tapos sobrang favorite ko po yung, "Ma, sorry ma." Mga ganun yun. So, character niyo po, kung paano po kayo sa kapatid niyo, kay Miss Alex, sa family niyo po, sobrang close niyo kay Tita Pinty. Wow, baka Tita Pinty, kala mo naman close. Wala lang po, sobrang family-oriented. Yun ba yung nahanap mo sa isang babae? Opo. Wala, may asawa. Alam ko naman yun. And happy ako kay Miss Tony. Grabe naman Pero to. yung mga hinahanap mo sa isang babae, ganun, family-oriented. Yes po. Ano pa? Maalaga talaga na sobra. Maalaga. And very to? Very good. Hindi naman, yung maintindihin. Understanding. Lalo na sa trabaho mo. Opo. Mm-mm. Ikaw naman. Hinahanap ko Pablo. sa babae. Oh, ano bang hinahanap mo sa isang babae? Paano naman malaman na ng mga 18? Actually, parang kayo rin po eh. Kasi po, mahilig. Gaya naman Po ako parang sobrang na-amaze ako and sobrang na-attract ako pag nakikita ko na very passionate sa ginagawa yung isang babae. Kaninong Pinay celebrity ka nagagandahan pag pinapanood mo? Kayo po, si Miss Bea. Si Ken Balita ko, crush mo naman si Anne. Yes po. Sina? Ann Curtis. Ann Curtis. Ayo. So ikaw naman, ano yung mga tipo mo sa babae? Yung naa-attract ka? Siguro po yung tawag dito, yung free, yung pag pinapanood ko free lang siya, like pag tumawa walang halong filter, like gusto ko lang po yung straightforward na babae. Si Justin. Actually, di ko alam kung tama, pero parang Maria Clara na... Conservative. Apo. Kasi parang balita ko, crush mo naman si Sarah Geronimo. Apo, Yun naman ang crush mo. Si Miss Charlene San Pedro din po kasi parang crush ko rin po siya. Inisip ko po kasi na parang nung Going Bulilit, di ba, nung time po na yon. Yun ang era mo, Hindi, gawin parang bulilit. same Okay. age po na parang Same age kayo ni Charlene? parang older po ata ako ng 1 year. Si Josh, Ang importante po sa akin yung mindset talaga na understanding. Alam niya kumbaga pag may sinabi ako, hindi siya yung parang ma-judge agad ng mga tao or ma-judge agad ng parang iintindihin may niya. open mind. Opo. So lahat single. Unfortunately, ganun. Unfortunately. May kapalit lahat ng success eh. Opo. 'Di ba? Yung love life medyo on the side. Tsaka po parang kasi ang dami na namin na-invest dito eh. That's a Ano big muna kami, sacrifice parang actually. hanggat siguro hindi pa namin na-achieve yung mga kailangan namin i-achieve. Pwede naman siguro makapag-antay pa. Ano ba yung mga gusto niyo pang ma-achieve? We want din makatulong ng malaki for our country. Kasi po,
pag nakilala na, if napakilala namin yung Filipino music all over the world, para mas magiging interested yung They're mga doing foreigners that. sa country natin, mapapakita natin kung anong meron tayo. Yung resources natin at yung I'm on the culture other natin. side of the world watching this Maganda and naman po finding out talaga. who they are, Siguro, so that's already may like, mga times na there's so tulad many po people ngayon, like siguro me medyo out here. marami lang yung negative stuff na nakikita natin, masyadong po. Pag tumingin ka sa social media, yung iba nga po nagde-detoxify, di ba? Para wag lang ma-stress, kumbaga ganun. Siguro dapat baguhin lang din natin, kumbaga isa tayo sa mga tumulong para magbago. Kumbaga hindi lang naman sa ibang tao, kung nagsisimula rin sa sarili natin, at syempre sa mga nakikita natin. Ano yung gusto nyong maramdaman ng mga fans nyo kapag napapakinggan nila at napapanood nila kayo nagpe-perform? Kaya rin po nila. Kasi madalas po na nagbabasa po kami ng mga, nagsishare po sila sa mga Twitter, ganyan, ng mga stories nila, na ganito kami, ganyan. Parang pag nababasa po namin yung story nila, parang nakikita po namin yung kami, nung dati kaming nangangarap pa lang po, na parang I lahat mean, you po have ng, to be a dreamer to hardships na reach your pinagdaanan dreams. namin, yung mga That's cliche, but you natutulog have kami sa to. sahig, hindi wala kami makain, tapos nag-aantay kami na parang nangungutang para makakaroon ng pamasahe papunta ng training, ganyan. Yeah, Lahat yun parang sacrifices to parang achieve. hinanda ka dun sa para pagdating mo dun sa point na at yung tagumpay, nandyan ka na. Parang masabi mo na, oy, very sweet nito. Parang ano mo talaga, ita-treasure mo talaga eh. They're Tapos, really habang nandyan just sila, so magpapatuloy po ako sa wholesome. ginagawa namin. Kasi po, yun, sinasabi Down na to parang earth. ini-inspire namin sila. So, sila naman yung inspiration namin para magpatuloy. Yun lang. Pag That's very 18 po yung inspirational. pinag-uusapan, medyo soft, talaga eh, part po talaga na parang, kasi, dati po, 20 lang, 7, nanonood po sa amin pag nagpo-perform kami. Ano po, parang same level lang. Nagpo-perform po kami kasi parang busking type dati, na parang, Saan kayo nagpe-perform dati? yung saan Saan po. lang. Talaga? Saan po Ano yung abutin? pinaka-weird na na-performan nyo? Gilid ng mall. Gilid ng ganun. mall. Parang minsan, may mga times po talaga na parang, yun nga, nahihiya kami. Minsan yung mga kakilala namin pumupunta. Yung mga kaibigan na lang namin sumusuporta sa amin. Ganun. Talaga, minsan 20 lang ang nanonood sa inyo. Less than Less po. than Less po. than. Parang dati po makikilala namin kung sino yung Look at them pumunta. now. Ito si ano. Ayan po. Kilala nyo lang. Kilala ako. namin fans Sa ulo namin po kasi namin. sobrang konti lang po eh. Pero yung performance na binibigay nyo nun, all out na. Oo, syempre po. kailangan. Parang Always, 50,000 yung Oo. nanonood. Opo. Tuwa na po kami na merong, kanwari, kailangan nila. Siyempre po, since events company rin kasi yung company namin. Saan pa ba sila kukuha? Hindi kami na yung kukunin nila. So yun po, doon kami nag-perform. Sa mga matatanda. Opo. Ano Korean. reaction ng mga matatanda? Ganun. Kasi, Pero po syempre po parang Alam ka nila yung kinakanta nyo, hindi Korean naman po. Kailangan pang mag-Korean. Oh, so, Inaral ganun doon naman nila. Tapos meron pa po, syempre, kailangan may showmanship ka. Sasayaw mo yung matanda. Sasayawan mo pang gano'n. So, dati ganun kayo Oo po. nag-perform. Tapos dati, Dati nga po meron pa po panggap kami mga ano eh, may mga marami po kaming event dati na Chinese New Year events. Mga ganun. Tapos sa mga hotel po, kailangan namin mag-aral ng 6 Chinese songs Six in lang ba? 1 week. 12 yun. Mga 8, mga ganun po kadami in 1 week. Dapat One week. ma-memorize po namin. Galing. No, Talagang iniyakan po nag-breakdown namin. po talaga Iniyakan kami. po na, nag-breakdown po kami. Nag-breakdown po kami. Sino kayo? Hindi namin Hindi kaya kaya. kasi syempre ibang language po yun eh. Tapos wala po Filipino nagtuturo first sa amin. language namin. Kasi Ayun lang. sa YouTube lang po pinapakinggan namin paano siya Bigkas. binibigkas. ganun. Siyempre Sing po, in delikado different baka may language. masabi kang ibang word, di ba po? Tapos pagdating naman po dun sa event, nakaganon lang When po you have mga no Chinese. idea. I mean, yung mga audience, nakaganyan lang po. Nanonood. Kasi, syempre, Parang, kumakain po parang, sila eh. syempre pinaghirapan po namin yun pero para sa kanila, ano lang kami. Normal. Hindi nila iniintindi kasi performer lang naman yung mga yun. Parang ganun yung tingin sa amin. Pero iniyakan nyo yun. Yung Opo, pag-aaral iniiyakan na yun. namin. Yung Hindi nila alam. Meron pa po isa nakakatawa pang story po. Meron pa po kami isang event na yung umpisa po, kami muna yung magsaserve sa kanila ng food. Hindi ko. Opo, nakaguantes kami, nakasuit. Sa hotel din po, pagpasok nila, kami magsaserve ng food. Welcome ma'am, welcome sir. Tapos kami Soler ba? Soler, Or- kami magsaserve. Tapos pag tumunog yung music, tanggalin mo yung glass, bunot ka ng mic, sakit ka ng stage, tapos despacito. Gaganon po kayo sa stage. May mga ganon po kaming ano. Pero alam mo kasi naniniwala ko, lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay is a preparation dun sa talagang pupuntahan natin. So kahit gaano ka hirap, kahit gaano ka sakit, kahit minsan ngayon nakakatawa na lang pag iniisip natin, no? Do you think that was important na napagdaanan nyo yun bilang isang grupo?
Opo, Yes, sobra. Yes po. Kasi po yung confidence din po namin ngayon, Kapal Parang- na ng mukha eh. wala na eh. Parang hindi na po kami, kahit yung mga pag inaasar Switch kami, thing there. hindi na po kami tinatablan eh. Dati Like, po, look at them ano, now. pag may event kami, magkakaram kami, kailangan namin pumunta ng Divisoria, bibili po kami ng mga boots, yung boots na ano, pang construction worker, para lang po pare-parehas kami ng itsura, Sapatos. kahit po hindi talaga siya ganun Pansayaw. ka-presentable, parang dadayain na namin, pepentelan yung ano, yung Makamura, mga, dilaw. para madilaw, ganun, para kunwari, oy, mukhang maganda. So sa Divisoria kayo May dati pagtalo bumibili pa. ng baso. Sama-sama Kung hindi kami. po sa Divisoria, nagmi-mix and match po kami ng mga damit Damit na na gamit. gamit. Damit mo actually. Usually po doon tayo. before. Dati po kasi siya lahat- yung pinakamaraming damit. Si Pablo yung pinaka... Ano lang, yung damit ko yan, damit ka. So di ba maraming time na nagsisimula kayo, naiiyak kayo sa hirap, sa pagod, sa frustration. Pero nung unti-unti nyo nang naaabot tong success, may time ba na naiyak kayo as a group dahil nakita nyo yung bunga ng paghihirap nyo? When yung time na yun na parang, Actually, lagi po kami Dami, naiiyak dami. eh. Kahit po nung first release po namin ng kanta na hindi naman po talaga sumikat. Umiyak po talaga kami. Parang inabangan namin na lumabas siya sa Spotify, ganyan. Paglabas, talaga, maluha-luha po talaga kami. Kasi, parang parang sabi na, artist na kami, May nandun yung artist kanta namin already. nasa, That's so sweet. platform na, parang yung 3 years na pinaghirapan namin na mag-training, parang, a step forward, na artist na kami, ito na yung simula, parang tuloy-tuloy na natin to. Kahit hindi tayo makilala ng tao, at least nakapaglabas na tayo, magtiwala lang tayo, at dadating yung time na makikilala rin tayo ng mga tao. saan nyo dream mag-perform naman? USA. Marami. Gusto pa nga po namin malibot yung Pinas kasi po hindi namin natapos yung concert po namin. Yung Dapat Philippine tour nyo? Opo. 4 lang po napuntahan namin. Dapat 10. Parang naman po, unfair naman po sa iba na parang yung iba na magbigyan. Tsaka may Araneta pa kayo eh. Opo. Grabe pala yun, Ay, no? oo, Saktong hindi pa tayo lockdown. nakapag-solo Pero nakapag-araneta naman tayo ng Wish. Oo, yun wish. po. Yeah. Yun po yung isang pinakamasayang experience. Kasi po, Nag-perform kayo sa Wish. opo. Kasi, Dami pag, artist. nung nagtitrain po kami, lahat po, yung mga kanta po nila yung pinapakinggan namin. Pag nag-stretching kami, ganun. Like Ben and Ben, madami po. J-Ro. Lahat. Tapos po, nung parang pag nakikita namin sila in person, parang Namamangha. Namamangha. Parang pinapakinggan ko lang to before. Oo. Artist na pala. Parang So ano yung feeling nung una kayo nag-perform sa Araneta Coliseum? gigil na gigil po kami. Sobrang Parang, yun po yung time na parang, kailangan patunayan natin na magaling tayo. Kasi artist na nanonood sa atin, hindi lang parang normal na audience, baka pupunahin tayo nito And yun or din po something. yung first na biggest awards night na pinuntahan namin. Yung Wish na. Parang Yun 3 talaga. awards ata na panalo. Tas 3 awards po 3 yung awards. Ang galing, no? Parang pag binabalikan natin yung mga humble beginnings nyo, nakaka-inspire. Nakaka-inspire na ipagpatuloy yung mga pangarap, huwag mapanghinaan ang loob. Kasi kung nakaya nyo, kakayanin din ng mga nanonood sa atin. Kasi parang yung pinagdaanan nyo against all odds eh. Ako. May mga times nga po naisip ako dati, malas ba ako? Ganun. As in, literal tinatanong ko sa sarili ko, malas ba talaga ako? Kasi parang puro talo. Ako, mula bata po hanggang sa pagtanda, feeling ko, wala po akong success na natamo. So sad. Dito lang na, nung medyo pinopursue ko yung passion ko, doon ko lang na, ano talaga na, hindi naman pala ako malas. That's so Huwag mag-give emotional. up. So you can go up. Parang gusto ko marinig ng sample bago tayo matapos. Ayun, no? Ng acapella. 5, 6, 7. Tanging pag-asa ko'y biglang naglaho. Ngunit pag-ibig ko'y di nawala. At kahit pa ang mundo ay mag-iba, Ako'y laging nandito. di man ako para sa'yo, puso'y di magbabago. Walang iba, wala nang hahanapin pa. Pag-ibig ko'y sa'yo, sa'yo hanggang sa Galing! Nakaka-proud! You guys, that was one of the
sweetest, cutest things, most humbling interviews I have ever seen in my life. They were so honest about everything that they've been through and they have achieved and they have done and what they have gone through to be where they are and where they actually are today. Like, they had no idea what, like, this interview was filmed more than 2 years ago. I would love to know when they would look at this interview and be like, oh my god, if those guys knew what is like in like near future for them. Oh my god, the dedication, 3-4 years, that is a long time to see like no progress. Like, I mean, they knew that they are progressing, but people around them were like, well, are you sure about this? Should you do that? Because like nothing is happening. But like, I love that they persisted and they were like, no way, we have to succeed and we have to move forward and we have to do this. So I think that is just so admirable of them to just be their authentic selves and believe in themselves and like just help each other out on a journey and like to coming from basically from nothing and like sacrificing that they will not eat but they can get like a car journey to like get on rehearsal and train. That is something, like that is dedication, and I'm so glad that they are succeeding and they are deserving to succeed because look at them, what they are doing now and the quality of their work and like how much talent there is and also like the work amount that has gone into it is outstanding. I'm just so glad, I'm just so happy. Like there were like so many moments in this interview where I was like, I'm gonna cry because this is just heartbreaking but like so inspiring and just uplifting, and like they inspire so many people. And I mean, I'm one of them. Like I'm so inspired by them and their work ethic and their like how they are manifesting things and how they are going for things. It's just really nice to see, and I'm so happy for them. I don't know if any of you are still here watching this video because this is a long video, but yeah, leave your comments down below what you think of their journey, of them here, if you haven't seen this, and yeah, we can discuss it in the comments down below. It's just sweet, like as she said at the end, like humble beginnings, and that's what really was that, like it was humble beginnings. And look at them like getting to the stardom, dancing in Times Square in New York, and like people around them being on so many TV shows around the globe in USA and being asked by other people, artists, to perform on the stages and winning awards, like, and they literally are showing the Filipino word on a global spectrum in music. So it's just so cool because there's so many talented people over there, so I'm just really happy about that. Anyways, I think I will go now. I will reflect on this and compute in my head, and just like it's just so inspiring. I don't know how else to say it. Anyways, I will go now, but if you liked the video, give it a thumbs up, subscribe, and I'll see you next time. Bye.